Good morning, brothers and sisters in the Lord. Kumusta po kayong lahat? Hallelujah! Nandito na naman po ulit tayo sa pakinig sa salita ng Diyos. Today is Sunday and welcome again sa ating divine service. Hallelujah! Via online. And it's been a while mga kapatid na hindi ako nakapag-preach during Sunday. Ngayon po, isang napakalaking pribilehiyo po sa akin na magdala ng salita ng Diyos para po sa ating lahat. At bago po natin pakinggan ang salita ng Diyos sa umagang ito, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat sa mga oras na ito. Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, salamat na samahan niyo po kami. Panginoon, tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, to understand your word according to your will. And Lord God, bilang iyong alagad, bilang iyong lingkod, wala akong magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa aking buhay. Lord, I am nothing apart from you, Lord God, in Jesus' name. And Lord, we thank you, Lord God, sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, at nanonood ng video na ito, Lord God, makikinig sa iyong salita. Bless them, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we claim for the victory sa aming gawain ito at walang lugar, walang kapangyarihan ng kaaway sa mga oras na ito at maging sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, are we ready to hear the Word of God? Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Hallelujah. No, or sundan lang po ninyo ako sa inyong mga mata, no, nandito naman sa screen. Dito sa Mateo chapter 7 verse 24 to 29, no? This is our text, no, the passage that we're going to study, no, we're going to discuss. Matthew chapter 7 verse 24 to 29. So, sabayan niyo po ako sa pagbabasa natin ito. Hallelujah. Or salit-salitan po tayo mga kapatid. Ako sa 24, sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25, no, sabay po tayo, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin or binagyo ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, sabay po tayo mga kapatid, umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay at ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Verse 28 to 29, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kaniyang pagtuturo sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Praise the Lord. So I will give you my theme. Our theme for today is build on the rock. Okay? Nakatayo or magtayo sa bato. Is your house, this is the question, is your house built on a solid foundation? Nakatayo ba ang inyong bahay sa solidong pundasyon? Hallelujah! Praise the Lord! Ano ba itong house na ito sa mga buhay natin? Praise the Lord. Or, no, is your house built on a solid foundation or you just go with the flow, with your emotion, no? Na kung ano yung emosyon mo ngayon, kung masaya ka ngayon, o kung malungkot ka ngayon, yun yung naging pundasyon mo. Hallelujah. No, sinabi no, ang kaibahan ng tandaan po natin the wise and the foolish builders, no? Yung sa nabasa natin kanina, isang mangmang at isang napakawais, matalino na nagtatayo. Ang wais ay nagtayo sa bato at ang mangmang naman or ang hangal or ang tanga ay nagtayo sa buhanginan. Praise the Lord. Nakuha po natin mga kapatid. Okay, sa verse, ito po, sa rock.
Okay, sa bato. Sa binasa natin, number 1, hear and do what they hear. Yung nagtayo sa bato, hear, nakinig sila, and do what they hear. At ginawa, isinasagawa nila kung ano yung napakinggan nila. Number 2, they are the wise man. And yung pangalawa, sa sun. Hallelujah. Sand. Okay? Sand. Sa buhanginan. Sila ang nakikinig, hear, and don't do what they hear. Praise the Lord. Sila ang nakinig, pero hindi nila isinasagawa ang kanilang naririnig. They are the foolish man. No? Siya or sila ang mangmang or hangal or tanga na tao. Praise the Lord. Sa verse 24, isa-isahin po natin ito mga kapatid. Sabi dito, kaya't sa English pa, therefore. Tandaan natin no, sa Matthew, di ba, doon nakasulat yung the Beatitudes, no, sa Matthew chapter 5. Hallelujah. Si Jesus Christ, pumunta siya dun sa bundok, tawag sa mountain, no? Doon siya nagsalita nito yung mga salita niya. At yung mga sayings na to, sa Beatitudes, hanggang sa dito. At ang sinabi niya, therefore, kaya kung kaya't ang bawat nakikinig. So bilang pagtapos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sayings, sa kanyang pangangaral, ito yung sinabi niya. Therefore, kaya't ang bawat nakikinig sa lahat ng kanyang mga pangangaral or nagsasagawa ng mga salita, kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Praise the Lord. Na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Okay? Nakikinig. Tandaan po natin, nakikinig at nagsasagawa. Some that hear and do what they hear. At sila ang mga taong matatalino. At dahil nagtayo sila ng kanilang mga bahay sa bato. Praise the Lord. Mga kapatid, to hear Christ is not plainly to give Him the hearing but to obey Him. Praise the Lord. Ngunit kung hindi natin isinasagawa ang ating mga naririnig, walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos na ating natanggap. It is not enough to hear Christ's sayings, mga kapatid, no, to understand them, to remember them, or talk of them, no, pag-uusapan natin yung salita ng Diyos at minsan nakikipagtalo pa tayo, nakikipagdebate pa tayo gamit ang salita ng Diyos, no, it is not enough, but we must hear, no, but we must hear and do them. Praise the Lord. Isasagawa natin yung ating mga naririnig. Hallelujah! Praise God! Nakuha po natin. In verse 25, ano bang sabi dito? Umulan ng malakas. Okay? Umulan ng malakas. At bumaha at binagyo ng malakas na hangin. Praise the Lord! Ang bahay na iyon ngunit hindi na giba. Sapagkat nakatayo iyon sa bato. No, dumating yung napakalakas na bagyo, dumating yung napakalakas na hangin, no, dumating yung at binaha pa, hindi lang ulan, hindi lang bagyo, sinabayan pa ng malakas na hangin at bumaha pa, mga kapatid, sabay-sabay. Pero hindi siya magigiba. Hindi siya magigiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Remember the first question? Is your life built on a solid foundation? Hallelujah. Now mga kapatid, let us evaluate our attitude. No? What is your attitude toward your problems? Toward your the circumstances that we have, sa crisis na kinakaharap natin ngayon, ano yung attitude mo, yung ugali mo?
Or what is your attitude toward the people that irritates you? Hallelujah. Or what is your attitude towards the money? Towards your past? No, sa mga nakaraan mo. Mga kapatid, generally, how do you respond? How do you respond to what happens to you right now? Paano ka nagresponde? Hallelujah. With worry or calmness? With good attitude or bad attitude? Dalawa lang yun. Hallelujah. Mga kapatid, your attitude, our attitude is more important than you will ever realize. It is the most important thing about you. It is the most importante pa siya sa edukasyon, sa career mo, sa narating mo sa buhay. Importante yung attitude. Importante siya sa pera mo. It is more important than your past. Mga kapatid, napaka-importante po ng ating attitude towards what happening to us, mga kapatid. Hallelujah. Now, sabi nga ni John D. Rockefeller, si John D. Rockefeller, isa siyang businessman, no, napakayaman sa Amerika, no, he owned the oil companies. And widely spread talaga sa bansa nila yung yung pagkamayaman nila, no, ng kanilang angkan. Sabi niya, mga kapatid, I will pay a man more for his attitude and his ability to get along with each other than for any skill he may possess. No, mas maigi pang i-hire niya yung bayaran niya yung tao na dahil sa kanyang pag-uugali na maganda, mabuti, no, at sa kanyang abilidad na makipaghalubilo siya sa mga katrabaho niya, no, sa mga makakasama niya, kaysa sa very skilled na tao. Hallelujah. Napaka-importante, ganyan po ka-importante yung attitude, mga kapatid. It is the most important asset. Hindi yung mukha mo, hindi yung magandang mukha mo yung pinakamagandang asset mo, kundi yung tawag nito, yung attitude mo. Praise the Lord. Nakuha po natin? Mga kapatid, kasi, for example, if your calculations of 2 plus 2 equals 5, no, if your calculations of 2 plus 2 equals 5, then your following calculations will be incorrect, right? Hallelujah. Praise the Lord. Alam ni Jesus, mga kapatid, alam talaga ni Jesus na mula sa kaibuturan ng ating pagkatao, we really need to develop a right attitude. At dahil kung tama yung or positibo yung attitude mong, mga kapatid, you have the potential for success. Hallelujah. Praise the Lord. Napaka-importante. Alam talaga ni Jesus kasi kung bakit niya tinuro ito. No, ano bang sinabi meron pang sinabi dito si Wayne Cordiero, people who are effective have used setbacks as stepping stones. No, nagkakamali tayo. No, na we failed many times. No, hindi natin maiiwasan 'yon. Sabi dito people who are effective have used setbacks, no, mga kasalanan or pagkakamali as stepping stones. Whereas ineffective people have used them as excuses. Ikaw, paano mo ba tingnan yung mga sitwasyon, yung mga pinagdaanan mo, yung mga failures mo? Did you use them or do you use them as stepping stones? Or you use them as an excuses? No, pag may problema lang ng konti, pag may hindi lang pagkakaunawaan, no, sa iyong asawa o kumbaga sa iyong kaibigan o sa iyong mga kamag-anak, sa pamilya mo,
wala na, apektado na yung paglilingkod mo sa Panginoon. You use them as excuses. Ay, hindi na muna ako mag-a-attend ng Bible study ngayon kasi hindi ko feel, I need some space and I need some private space. Private time. Hallelujah. Sino ka ba dito? Are you an effective or ineffective? Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, sa Matthew chapter 6, verse 22 to 23, you know what? The right attitude, yung mabuting pag-uugali, become the lamp of the body. No, maging isang liwanag siya sa ating buhay. No, at ito yung paraan kung paano natin, no, the right attitude, ito yung paraan kung paano natin tingnan or paano natin husgahan, no, bigyang konklusyon ang mga tao or ang mga bagay na tawag nito, nakapalibot sa atin. No? Paano natin sila bigyan ng kahulugan? No, sabi sa Matthew chapter 6 verse 22 to 23, the lamp, okay? The lamp of the body is the eye. Take note of this, no? Lampara, ilaw siya. Ang lampara sa ating katawan ay ang ating mata. Of course, kasi kung wala kang mata, kaya napaka-bless natin kasi may mata tayo. No, nakakakita tayo. No, kasi yan yung magiging ilaw natin kung paano natin tingnan. No? May mga bulag, hindi naman talaga sila nakakakita. Madilim lang yung akala nila. No, sabi dito, therefore, sabi dito, kung your eye is good, your whole body will be full of light. Amen? But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? The lamp of the body is the eye. Our attitude. Eye is good. If your eye is good, then your whole body will be full of light. And if your eye is bad, then your whole body will be full of darkness. So mga kapatid, ganito lang pala yan, no? Let your eye be clear or let your attitude be clear para positibo yung pananaw mo sa mundo. Hallelujah! Kahit marami mong mga negatibo, but you look at them as positive. Praise the Lord! Now, mga kapatid, kumusta yung attitude natin? How is your attitude? Is your attitude broken? Hallelujah! There is a story that I've been reading from the book that I've been reading, mga kapatid. Sabi doon, there was a man who made an appointment to see his doctor. So pumunta siya sa hospital and he complained. Sabi niya, everywhere I touch seems to hurt lately, doktor. Kaya I am here, kaya kukonsulta ako sa iyo kung bakit kaya ito nangyari. Dahil ba ito sa katandaan ko? No? Kung pipisilin ko yung katawan ko, napakasakit. Yung tiyan ko, yung ulo ko, if I press on my head, no, if I push my stomach, talagang napakasakit, doktor. Kaya ano bang nangyayari sa akin, no? He was really anxious, no? He was really worried. Kaya sinabi ng doktor na okay, I will call for an X-ray para malaman natin kung ano ngang nangyayari sa iyo. So, habang naghihintay yung taong yon, yung lalaking yon sa resulta ng X-ray, no, ilang oras yung nakalipas, no, na habang nag-i-examine yung, no, the doctor examined clearly or carefully sa resulta, and he evaluate niya. So, lumapit siya sa lalaki at sinabi niya, sa tingin ko alam ko na kung anong problema sa iyo.
No? And he point the X-ray. Sinabi niya, your body is fine, but your finger is broken. Your body is fine, but your finger is broken. Kaya bawat pisil mo, nasasaktan ka. Okay lang naman yung katawan mo, pero yung finger mo lang, yung daliri mo lang. Now mga kapatid, is your attitude broken? Hallelujah. Praise the Lord. What do I mean? No? Kung mabaho ang iyong attitude, yung pag-uugali, everything that surrounds you, naging mabaho na rin. Naging negatibo na rin. But, if your attitude is pleasant, no, napakaganda, positibo, everything that surrounds you become positive, no, mabango na rin. So, ganun po yan mga kapatid. Hallelujah! Nakuha po natin, so napaka-importante ng ating attitude sa mga sirkumstansya, sa mga nangyayari sa'yo. How do you respond to them? With good attitude or bad attitude? Now let's proceed in verse 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita na hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nakikinig pero hindi nagsasagawa ng kanyang napapakinggan. Sila ang mga taong hangal, ihantulad sila sa taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Praise the Lord. No, ang kanilang pagkarelihiyoso ay hanggang sa pakikinig lamang. No, hanggang sa pagsabi lang ng Amen, Amen. No? Amen, Pastor. Amen, sis. Amen, Pastora. Pero, and goes no farther. Wala, hindi sinasagawa. Yun lang. Nagtatapos na doon. The seed is sown, but it never comes up. Hallelujah. Kung ang ating pakikinig mga kapatid ay hindi para sa pagsunod, pinalala mo pa ng pinalala yung pagsuway mo sa ating Panginoon. Yung pagsuway natin sa ating Diyos. The message of God is not for you to hear, but it is for you to apply. The message of God is not for you to admire, but it is for you to apply. Ano bang sabi sa mga kapatid, napakarami na talagang pagbabago sa mundo natin, no? Palala ng palala. No, ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Chapter 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. No? Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. No, tatalikod. Darating ang panahon at I believe ito na yung panahon na tatalikod ang mga Kristiyano sa mga nangangaral ng kasulatan. Speak the scripture, speak the word boldly. No, that rebukes, that correct, that instruct them. Hallelujah. And listen to their own and kung ano lang nilang ang gustong pakinggan, yung nais lang nila, no, yung gusto lang nilang mapakinggan. Hallelujah. Napakarami na po nito, no. Puro encouragement na yung gustong marinig. Ayaw ng mga masasakit na salita. Hallelujah. Praise the Lord. And they will turn their ears away from the truth. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Hallelujah. Tatalikod sila. Yung gusto lang nilang pakinggan ay ang kaaya-aya sa kanilang mga tenga. Pero ibabaliwala nila yung mga masasakit na salita. You know what? Truth will meant to wound. Ang katotohanan ay masusugatan ka talaga. Kaya wag po nating iiwasan yung mga katotohanan.
yung pinaka sinasabi ng scripture, no? The word of God is to rebuke us, to correct us, to instruct us. Pero kung hindi natin papakinggan yon, you're the one of these people having itching ears. No? Na yung ang gusto lang nilang mapakinggan, yung nais nilang mapakinggan. And I pray na wala sa atin yon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, sabi pa nga sa Matthew chapter 7, no? Verse 21 to 23. Napakarami na talagang mga Kristiyano ngayon. Ang hindi natin alam kung Kristiyano nga ba. Kung totoo nga bang Diyos ang sinasamba. Kung totoo nga bang ang Diyos ang Panginoon or ang sila ang Panginoon. Verse 21, not everyone who says to me, no, Jesus, Lord, Lord, Diyos ko, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay maliligtas, makakapasok sa langit. Yun lang, nakikinig pero gumagawa. Isinasagawa. Who does the will of the Father in heaven. Praise the Lord. A man may be a preacher, no? He may be a good preacher. Or you may be a good musician. Or isa kang napakabuting Kristiyano, wala ka namang sinasaktang mga tao, wala ka namang inaaway. Or, tawag nito, you have the gifts for the ministry. And, where in fact, marami ka rin mga tinutulungang tao na pinabago mo, dinisciple mo, tinuruan mo ng salita ng Diyos, no, nire-remind mo, no, to go to heaven para makapunta sila sa langit. But, became also a wicked man. You may be a preacher but also a wicked man. You may be a Christian but also a wicked man. What do I mean? O pwede marami kang taong tinulungan na makapunta sa langit. And yet, you come short of yourself. Praise the Lord. Nakuha niyo po yung punto ko? No, si Judas cast out devils. He cast out devils. But, he was son of perdition. Sabi sa verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out the demons in your name and done many wonders in your name? Di ba kami nagpi-preach, Lord, nagpi-preach naman kami, gumagawa naman kami ng milagro, no? And then, I will declare to them, I never knew you. Hindi kita kilala. Yun yung pinakamasakit na katotohanan, mga kapatid, na dapat nating carefully sundin ang kautusan ng Diyos. I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala, hindi kita kilala. Depart from me, lumayo ka sa akin. You who practice lawlessness. No, sinasabi nila, Lord, we prophesied your name. Nangangaral kami ng iyong salita. Lord, naging Kristiyano ako. Nagsisimba ako every Sunday, Lord. Nakikinig ako ng salita mo, Panginoon. Nagbabasa ako ng Bible. Nagdi-devotion ako, Lord. Gumagawa ako ng devotional, Lord. But sasabihin ng Diyos, I never knew you. Bakit? Ano kayang mali? Do not be surprised, mga kapatid. No, hindi na lang tayo magugulat kung ang langit ay mapupuno. Hindi na tayo magugulat kung ang impyerno ay mapupuno ng mga Kristiyanong inaakala natin na makapunta sa langit. At hindi na tayo magugulat kung ang langit ay mapupuno ng mga taong inaakala nating mapunta sa impyerno. Grace will bring a man to heaven without working miracles. But working miracles will never let the man go to heaven without the grace of God. Hallelujah. Nakuha po natin?
So napaka-importante po yung hearing and obeying what you hear. Hindi lang hindi ka, nakikinig ka pero hindi mo naman sinusunod, walang silbi. Mas maigi pang hindi ka na lang nakikinig. Hallelujah! So let us proceed. Verse 27, umulan ng malakas. No, ito yung mga taong sinasabi ni Lord sa verse 26 na nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi isinasagawa ang kanilang mga napapakinggan dahil sila ay nagtayo sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Where your life built? Or where is your hope, pag-asa, built in? It is either on the rock or on the sand. Pag sinabi mong sa bato, mga kapatid, 'di ba sa bato, napakahirap siguro kung doon ka magagawa ng bahay. Siguro hindi sapat yung itak na gagamitin mo o yung pambutas doon. Siguro it takes really patience para makapagbutas ka doon at makapagpatayo ka doon. Pero kung sa buhanginan, kamay lang yung gagamitin mo, pwede ka na makabutas doon. Pero madali nga lang, very easy yung pagbutas doon, pero pagdating ng bagyo, babagsak. Maybe it takes a year, 3 years, 5 years, or 4 years, na napakatibay talaga na bahay, magtayo ka sa bato. Pero sa buhanginan, it also takes siguro 1 linggo lang, or 1 araw lang, matatapos ka na. Mga kapatid, sino bang takot dyan na lumabas sa kanilang mga comfort zone? Willing mag-take risk sa paglingkod ng Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi natin maiwasan yung malakas na ulan, bagyo. No, kasi yung mga nakikinig sa Panginoon, sabi niya sa salita niya, yung mga nakikinig sa Panginoon, nakikinig sa Kanya, at gumagawa ng Kanyang salita, hindi sinasabi doon na hindi dumaan yung bagyo sa kanila. Dumaan pa rin yung bagyo pero hindi sila bumagsak. Dahil ang kanilang pundasyon ay ang bato, si Kristo. Praise the Lord. Nakuha po natin? Hallelujah! No, may hindi lang tayo pagkakaunawaan sa ating kapamilya, no, pwedeng sa boyfriend mo, sa girlfriend mo na, dinadamay mo na yung Diyos. Sabihin na natin, hindi mo na ako magpapagamit ngayon. Wala ako sa mood. Amen. Praise the Lord. Yun po ay mali napakalaking pagkakamali po, mga kapatid. No, if you fail, then use that setback as a stepping stone para bumangon ulit. Hallelujah. Magbutas ka ulit doon sa bato hanggang sa maging matibay ang iyong pag-asa o yung buhay mo na hindi na madala ng napakalakas na hangin, napakalakas na bagyo. Mga kapatid, the word of God, the message of God is not for us to admire, but it is for us to apply. Hallelujah. We receive the grace of God. And the grace of God and being obedient is not contradiction. Hindi magkasalungat yan. By grace, nang dahil sa grasya ng Panginoon, nang dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay susunod. Hindi mo pwedeng sabihin mo na ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, pero hindi ka susunod sa Panginoon. Ang totoo, mga kapatid, isa kang hangal, isa kang mangmang, isa kang tanga, isa tayong tanga, na gumagawa ng bahay na ang pundasyon ay sa buhangin. Praise the Lord. So if you hear and watch God's message today, if you hear and watch God's message today, no, sa inyong mga nakikinig ngayon, to seek for blessing, you miss the point of worship. Because you are here, you watch and you hear today to give God glory, not to get blessed. Hallelujah. Don't be so selfish na
Makikinig ka ng salita ng Diyos para ikaw ay mabless. No! It is for you to give God glory. Praise the Lord. Hallelujah. Nakuha po natin. So, ang dalawang uri. Some that hear and do what they hear. And number 2, others that hear and do not do what they hear. Ang dalawang uri na ito, mga kapatid, na tagapakinig. Now, the two builders now represented their true characters. Now, tayo mga kapatid, we're like building our lives. It is either on the rock or on the sand. Now, where are you right now? On these two, the rock and the sand. Hallelujah. Praise the Lord. Nakuha po natin? No, so there is a rock provided for us to build our house. And that rock is Jesus Christ. He is our only hope. Na kung dumating man yung bagyo, hindi ka mawawasak. You will never fall down. Hallelujah. Because He is our foundation and there is no other foundation na matatag except the Lord Jesus Christ, our rock. He is our only hope. Hallelujah. Ano man ang mga pagsubok, anumang karamdaman meron ka ngayon, if you are built in the rock, on the rock, which is Jesus Christ, hindi ka magpapatinag nito. Maglilingkod patuloy yung pananampalataya mo sa Panginoon. Patuloy yung paglilingkod, pagpupuri mo sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Nakuha po natin, no, napakarami ang umaasa na makapunta sa langit. Pero paano kung naitayo natin ang ating pag-asa sa buhanginan? Hindi talaga yan tatagal. Babagsak at babagsak yan. No, some build their hopes upon their worldly prosperity. Akala nila yun ang tanda ng pagpapala, ng grasya, ng pabor ng Diyos sa kanila. Pero, ang lahat ng iyon mga kapatid ay nasa buhangin lang. Others build upon their external profession of religion. No, the privileges they enjoy as being a preacher, as being a musician. No, nag-enjoy talaga sila. And the reputation na nagkaroon sila ng dahil sa ganun. Pero, and they're also called Christians. They are called Christians, no? They are, tawag nito, they were baptized, they were, they hear the word of God, nagtuturo sila. Pero, kung mapahamak sila, mapahamak ang Kristiyanong yan, sasabihin, ay, God is the God of many chances. No, gagawing lisensya 'yon. Pero ang akala nila akala nila sila ay naglalakad sa ilaw ng Diyos. Pero ang ilaw na tinatahak nila, na inakala nilang ilaw ng Diyos 'yon, yun pala ang ilaw ng kanilang mga sariling apoy. Papunta sa kapahamakan. Dahil ang lahat ng iyon, lahat ng external profession of religion na iyon ay babagsak. Dahil ang lahat ng iyon ay nakabaon lang sa buhangin. Mga kapatid, napaka-importante talaga ang kung saan natin pinabuilt in yung ating pag-asa at ang ating pananampalataya, ang ating buhay sa Panginoon. Pero mga kapatid, kung ang pag-asa natin, ang buhay natin ay naitayo sa bato na si Kristo, we will stand when the storm comes. Hallelujah! We will stand at the great day. And we will be, tawag nito, we will be crowned. No, this is very exciting. We will be crowned with endless glory dahil tayo ay nakabaon sa bato.
ang pundasyon natin ay bato, na si Jesucristo. Praise the Lord! Napaka-importante ng obedience, mga kapatid. It is not for you to merely plainly hear the word of God, Christ's sayings, but for you to obey, for us to obey. Sabi ni J.C. Ryle, let it be a fixed principle in our religion that obedience is the only sound of evidence of saving faith. Kung sinasabi natin na nananampalataya tayo sa ating Panginoon, pero mahirap sa atin ang pag-obey, no, yung obedience. That was all external. That was all external profession of religion. Hallelujah. Because the sound evidence, ito lang, ang ebidensya lang na ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, you receive the saving faith, is obedience. Napakasimple lang po, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga sa John chapter 2 verse 4, he who says, I know him, and does not keep his commandments. No, ang daming nakakilala sa Diyos. Ang daming sinasabing Kristiyano, ang daming sinasabing sila ay nagtitiwala sa Panginoon. Ang daming nagsasabing sila ay nakakilala sa Panginoon. But does not keep his commandments, he is a liar. And the truth is not in him. Parang kumbaga, sinasabing mong mahal mo yung tao pero hindi mo naman kayang bigyan ng oras. Wala kayong intimate communication. Hanggang sa pagsasabi ka lang ng I love you. Pero hindi mo naman pinapakita sa kanya. Walang silbi, isa ka liar. Sa Tagalog yung liar. Sinungaling. Sinungaling ka. Nagsisinungaling ka. And the truth, ang katotohanan ay wala sa iyo. The truth is not in him. He who says, I know him, but does not keep his commandments is a liar. In verse 28 to 29, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. They were astonished, no? Namangha sila. Nagtaka sila sa pagtuturo ni Jesus. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan. No, he really have the authority, no, to preach, to talk to them. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan, no? Hindi katulad ng mga scribes. Hallelujah. Posibleng humahanga ka ngayon sa ang dami mong hinangaan na napakagandang preaching at gayon pa man, manatili sa kamangmangan at kawalan ng pananampalataya. To be astonished yet not sanctified. Hallelujah. Mga kapatid, this is my prayer, na hindi lang tayo hanggang sa pag-admire, ay napakaganda ng preaching ng pastor na to. No, hindi nakakaantok. Napakaganda, siya na yung gusto kong papakinggan. Napakaganda ng kanyang mga sinasabi kasi is for encouragement, no? Lahat ng gusto kong marinig ay narinig ko sa kanya. Pero na-appreciate nga natin yun, pero nanatili tayo sa ating kamangmangan at kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, the message of God is for us to apply it. The message of God, ang dami na nating naririnig na salita ng Diyos, ang dami na nating naririnig na pangaral. Pero ni isa ba, meron tayong na-i-apply doon? Mga kapatid, the message of God, the Lord encourage us to apply what we hear.
Dahil maging katulad tayo ng mga taong matalino, dahil tayo magiging isa sa mga taong matalino na ginawang pundasyon ang Panginoon na siya yung bato. Hallelujah! He is our only hope. There is no other than foundation than Jesus Christ, the rock. Na kahit dumanas man tayo ng pagsubok, ng karamdaman ng mga sakit, mga kapatid, hindi tayo magigiba. Hindi ka magigiba. Dahil kasama mo ang Panginoon. Siya ang pundasyon mo. He is our Jehovah Shammah. He is always there with us. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Pero kailangan nating maitayo doon sa bato. Maging pundasyon natin yung bato, mga kapatid. Napaka-importante po nito. Hallelujah. So I want to leave this question to you. Where are you, or what is your foundation? The rock or the sand? Mga kapatid, alam kong napakarami ninyong pinagdaanan na hindi ko personal na napagdaanan. Pero mga kapatid, ito ang sinasabi ng Diyos, na kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo, na totoong nanampalataya ka sa Kanya, hindi mahirap sa iyo yung paggawa sa lahat ng mga napakinggan mong pangangaral sa Kanya. Siya yung pag-asa mo, siya yung magliligtas sa iyo. Hindi ikaw yung kakapit sa Kanya, siya yung kakapit sa iyo. At hindi Kanya pababayaan. Mga kapatid, I hope and I pray na may natutunan po tayo sa salita ng Diyos sa mga oras na ito. That the Word of God is not for us. Para masabi natin napakaganda ng salita ng Diyos, tamang-tama to sa akin. Pero hindi naman natin to i-apply. Kayang i-apply, kayang sundin. Parang yung buhay lang natin ay nakabaon lang din sa buhanginan. Kaya mga kapatid, this is my encouragement to all of you. Make Christ your foundation, the rock, and He will never, ever fail you. And He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. So shall we pray? Praise the Lord bilang pangwakas. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Lord, we hear your word. Napakinggan namin ang iyong mga pangangaral. And this is my prayer, Lord, that you will help me. Holy Spirit, you are my helper, you are my comforter, you are my best friend. Thank you for helping me to do the will of God, to obey the word of God, to obey what I hear. Lord, this is all impossible, Lord, without you. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas na magawa yung kalooban mo, Panginoon. Lord, hindi ko magagawa ang lahat ng ito, Panginoon. Napakahirap kung hindi kita kasama. Kaya, Panginoon, increase my faith na sa iyo lang ako, Panginoon, mananampalataya. Sa iyo lang ako, Panginoon. You are my fortress. You are my refuge. You are my rock, and you will never fail me, Lord. Lord, thank you so much, Lord God, that as a wise man, na ang pundasyon ko ay ang bato. Panginoon, I am very confident na sa lahat ng pagsubok, Panginoon, na darating lahat ng bagyo, lahat ng malalakas na ulan, lahat ng pagbaha, Panginoon, ay hindi ako matitinag, hindi ako matutumba, hindi ako mawawasak dahil kasama kita. Lord, this is my only hope. Kasama kita, Panginoon. So Lord, I thank you so much. I glorify your name and I lift up your name on high. I thank you for your word, Lord God.
And itaas po ninyo ang inyong mga kamay, mga kapatid. Kasama ang pananampalataya sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord is gracious to you, and the Lord make you peace. The Lord make you peaceful. In Jesus' name. And surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you will always dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. So mga kapatid, Jesus is our rock and He is our only hope. God bless everyone, and sa susunod na po ulit na pagkikita natin sa Sunday. Hallelujah. So God bless po sa lahat. Oh my God.